We thank you so much for this morning. We just want to appreciate you, Holy Spirit. We're so excited to be receptant today. Kami po ay makarinig muli ng salita, a timely word, because I know today there's so much noise, Lord God, going around sa aming mundo ngayon. Pero ang prayer ko, Lord, tulungan niyo po kami na realign ulit ang aming puso at isipan sa kung ano talaga ang nagmamatter sa panahon ngayon. Lord, use your servant mightily this morning. Ikaw po ang siyang makita at hindi ako. And bless every ears and hearts and minds that are ready to be ministered. Holy Spirit, we're excited to receive you in our lives. Be transformed today. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen. Sige po, makakaupo na po tayo lahat. Hello po sa ating team online. Can you greet the person beside you? Sabihin mo, welcome home. Alright, and kung may parang feeling mo, parang bagong mukha siya, yung katabi mo, pwede bang i-welcome mo siya? Sabi mo, hi, welcome. Oh, kanina may nakausap ako kay Princess. Ayan, welcome sa Lighthouse Church. Ayan, kaway ka naman, Princess. Ayan, third timer na pala siya, no? Nakita lang daw nila yung church and they, di ba, umattend kayo dito? Ayan, no? Di ba, palapakan naman natin. Galing. Alright, sino po dito, you believe that God has a specific word for us today? Amen. He wants to realign our hearts and remind us of what truly matters. So bago po tayo magsimula, may panonoodin po tayong video, and my instruction is that you have to watch carefully and bilangin niyo po kung ilang beses nagpasahan ng bola yung mga nakaputing t-shirt. Alright? So let's watch this video. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? This video is Alright. So, sino dito ang nakuha ang tamang sagot? 15? Taas ang kamay. Maging proud naman kayo. May narinig ko, 15. Bibilang talaga. Focus ha. Pero sino dito, nakita mo yung gorilla? Gorilla, ano ba? Meron ba? Sige, taas ang kamay. Be proud. Ayan. Kasi iba sa inyo napanood nyo na. Yung iba hindi niya nakita. Bakit? Ayan, alright. So, yung video po na napanood natin from, sinabi na rin, it's a selective attention test. Alright? And we say selective attention, no, it's a brain's way of managing kapag tayo ay punong-puno na ng information, or sa English, we call it information overload. Alright? Isipin nyo, bawat segundo, parang ngayon, no, nararamdaman mo yung nangyayari sa paligid mo. Diba? Hindi ko alam, no, nararamdaman mo yung hangin ng electric fan, tapos naririnig mo yung tunog ng sasakyan sa labas, or biglang may nag-notif sa phone mo, tapos nagugutom ka na kasi lunchtime na. Tama ba? Alright? Kung papansinin mo yan lahat ng sabay-sabay, pwedeng mag-overheat ang ating utak, and so your brain uses what we call a filter. Can you all say filter? Diba? Yan, hindi lang pala sa camera ang may filter, pati rin pala sa utak natin. Diba? Hindi ka naman makakapag-focus lahat, all at the same time sa mga na nararanasan mo sa paligid ninyo. Alright? And you know that in statistics, it showed that about 50% of people na kahit nasa harap na nila ay hindi nila nakikita yung gorilla. Bakit kaya? Ayan. Hindi dahil wala doon yung gorilla. Hindi dahil bulag po tayo, no? Kundi dahil masyado tayong nakafocus sa ibang bagay.
Diba? Kasi nagpo-focus tayong nagbibilang nung pasahan ng bola. Tama po ba yun yung focus nyo? Alright, okay lang po kayo. Diba? At ganito ang nangyayari po sa atin ngayon. Alright? Gaya ng video na napanood po natin, we are so busy counting the balls of our lives. Alright? We're counting our likes. Ilang kaya yung nag-like sa post ko? Sa pinost ko sa TikTok, sa Reels. We are counting our bills. Nako, lalo na ngayon, di ba? Ang mamahal na ng bilihin, tama po ba? We are counting our problems. Alright? We're counting ilan na naman ang itinaas ng gas. Amen? And we're counting the bad news. Alright? At minsan masyado tayong focus sa noise at sa task, kaya hindi na natin napapansin na ang Lord ay kumikilos pala sa gitna natin. And right now, aminin po natin that sometimes we miss the God moments because we are distracted by the noise moments. Sino po dito for this week, ang daming noise? No, yung balita, tama ba? Or hindi po kayo nanonood ng balita? Napapanood nyo po, tama po ba? Amen? Sa panahon po natin ngayon, we are living in a generation of crisis and overload. Amen? Andiyan ang economic pressure, no? Nag-aaras ng economic pressure, may war, may conflicts, no, na nangyayari globally. The Philippines is still in a political drama. Grabe, no? Ano pa? Uncertainty is everywhere. Sino pa dito mag-agree po kayo? Amen? But more than a crisis, alam niyo po ba that we are living in a generation of noise? Can we all say noise? No, every day, pagising mo pa lang, before you even seek God, your mind is already filled with news. No, social media, opinions, worries, and without realizing it, your focus is slowly being taken away. Amen? Alam niyo po ba na ang kaaway or ang enemy ay strategic po siya ngayon? Alright? Sabihin ko po sa inyo, hindi kanya kailangang agad akitin sa kasalanan. Anong gagawin niya sa atin sa panahon ngayon? If He cannot destroy you through sin, He will distract you through noise. Amen. Anong gagawin niya sa atin sa time na to? He will fill your life with busyness. He will fill your life with worry, with fear, with endless scrolling. Grabe, no? Ano na nangyayari? Di ba? Hindi ka na natapos-tapos. Ano pa? Endless thinking. Paano na? Lord, ano nangyayari? May inflation. Tumataas ang bilihin. Until you become active but not aligned. Alright? You become busy but not spiritual. Ano pa? You become present but not connected to God. Baka ngayon ang iniisip mo, ano kaya? Paano na naman kaya kami, mama? Ano ulam namin? Diba? Hindi ko pa napaka-full tank yung sasakyan namin, nagtaas na. Diba? Ang dami nating iniisip. Amen? Kaya alam nyo, sabi ni Apostle Paul, ito yung napansin niya sa isang church, no, sa Colossus, no? At nagbigay siya ng paalala sa church na ito through his letter, no, para i-shift yung attention nila sa kung ano talaga yung nagmamatter sa gitna ng maraming distractions. Sabi nga natin, distractions. No, in Colossians 3 verse 1, our main text for this morning, 1-4, basahin po natin ng malakas, 1-3, go. Sabi dyan, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. For you died and your life is hidden with Christ in God. And last, when Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. Basahin po natin in Pinoy version. Sabi po dito, since binuhay na kayong muli kasama ni Christ, mag-focus kayo sa mga bagay na nasa langit. Sabi nyo nga, focus. Okay? Kung saan nakaupo si Christ sa kanan ng Diyos. Verse 2, isipin nyo ang mga bagay na nasa langit at wag ang mga bagay na nasa lupa.
Kasi namatay na kayo at nakatago sa Diyos ang buhay nyo kasama ni Christ. Verse 4, nagkakaroon ng meaning ang buhay nyo dahil kay Christ at pag nagpakita na siya, ipapakita din kayong ka-share niya sa kaluwalhatian. Alright? Alam niyo po, ang book of Colossians ay isinulat din ni Paul nung siya po ay nasa prison. And ang church na to, nung time na to, hindi sila inaatake ng persecution. Pero they were being attacked by deception and destruction. Can you all say deception and destruction? Hindi yan yun. Mamaya pa yun. Excited tayo. Ayan. So, there were false teaching na nangyayari sa church. Ang daming katuruan. Nagugulhan sila. They're teaching about human wisdom over Christ. Merong tinuturong legalism, no? Returning to old religious system. Ano pa? Merong mysticism. Tinuturo sa kanila yung worship of angels. May asceticism, yung extreme denial, and last, meron din yung tinatawag na syncretism or mixing Christ with other beliefs. So, in short, pinapakita na nung time na to sa Colossians, ang mga katuruan na to was like Christ was no longer the center. Alright? Nako-confuse nila, nadidistract sila. Ano ba talaga yung tamang teaching? And they were being taught that Christ is good, but He's not good enough. Alright? Kaya nagsulat si Paul ng letter para i-correct sila at sinabi, alam nyo, Colossian Church, Christ is not just part of your life. He must be your life. And He is your focus. Sabi natin ulit, focus. At alam nyo po ba, yan ang ginagawa ng mundo sa atin ngayon. The world is telling us, focus on your career. Mag-focus ka sa anxiety mo. Mag-focus ka sa news. Sige, di ba? Panoorin mo yan lahat. Di ba? Ang hirap mag-focus. Tama po ba? Nakaka-distract, nakaka-worry, nakakatakot. Tama po ba? At alam niyo po, hindi natin mapapatahimik ang mundo. That's the fact. Hindi hihinto ang krisis para lang bigyan ka ng quiet time. Amen? So the question is, how do we fix our eyes on Him while everything else is screaming for our attention? Amen? Alright? Kaya po sa umagang ito, I want you na i-adjust ang spiritual lens mo at i-realign ang attention mo sa kung ano talaga yung nagmamatter. Alright? So for this morning, we will talk about focus in the midst of noise. Pwede ba natin sabihin, focus in the midst of noise. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas naman para kay Lord. Amen. Alright? So, sa umagang ito, sagutin natin how to stay focused kay Christ sa gitna ng distraction, lalo na sa panahon ng krisis. Gusto niyo po ba yon? Sana all hindi po na nagkaka-crisis. May crisis po ba? Ramdam niyo po ba? Amen. No, I hope na through this message makatulong po ito and add value in your life. Number 1, anong kailangan nating i-focus ngayon? Number 1, focus upward. Set your heart and mind on Christ. Sabi nga po natin, focus upward. Pag binalikan natin yung text in Colossians 3, verse 1 to 2, sabi doon, seek those things which are above. Alright? And in verse 2, sabi niya doon, set your mind on things above. Amen? So si Paul, nagbibigay siya ng command dito. Sabi niya, since you were raised with Christ, so basically, sinasabi niya, since bago na ang buhay mo, kailangan din ng bagong focus. In fact, gumamit si Paul ng dalawang napaka-powerful na verb. Alright? Or action word sa text na ginamit niya. Letter A, yung word na seeking. Can you all say seeking? Na ang Greek ay zeteo. Na ang ibig sabihin ay to seek in order to find, to meditate, to reason, and to worship. Yung word na zeteo ay same din na ginamit sa verse na Matthew 6 verse 33. Seek first the kingdom of God. Zeteo ang ginamit. So pag sinabing seeking, hindi yung parang casual lang na tumitingin-tingin ka lang. Hindi siya nun.
No? Ang zeteo, ang ibig sabihin, kailangang i-prioritize mo kung ano yung hinahanap mo. No, you are prioritizing what you search. And ginamit din niya ang verb na set. Can we all say set? Na ang Greek ay phroneo. Nang ibig sabihin, it comes from the word friend. Nang ibig sabihin ay heart as the seat of understanding and emotion. At pag sinabing set, no, it means to exercise the mind, to be wise, to intentionally direct your thoughts. So, napaka-powerful ng ginamit niya, phroneo at zeteo. In short, ang pag-focus ay isang intentional na choice. Tama po ba? It's not a lucky accident. Tanungin ko po dito sa mga, 'di ba, na mga estudyanteng nag-aaral para sa finals, 'di ba? Makakapag-focus ba kayo pag ang dami niyong pinapanood sa Facebook, sa Reels? Hindi, 'di ba? Magfo-focus ka talaga doon sa lesson, sa nire-review mo. Sa mga nanay, makakapag-focus ka ba kapag namnamlansya ka at naglalaba ka? Hindi, baka mapasma ka pa, di ba, makuryente ka pa. So magfo-focus ka sa kung sa isa lang doon, maglalaba ka or mamamlansya ka. It's an intentional choice. Hindi pwedeng bahala na kung anong pumasok sa isip mo. Ang ibig sabihin dito, you have to train your brain, phroneo, to look for Christ, zeteo. So hindi pwedeng nasa isip mo si Lord, pero nasa puso mo ang mundo because what fills your mind will shape your desires. And your desires will shape your life. Paano yun? Alam niyo po, sa generation kasi natin ngayon, we are experts at zeteo para sa maling bagay. Marami tayong sinisik eh. We seek zeteo sa latest news and anong nakukuha natin? We get anxiety. Nagkaka-anxiety ba kayo nababasa niyo yung mga news? Ako, grabe naman nangyayari. Diba? We seek zeteo, no, the life of others on social media, and we get insecurity. Ay, buti pa siya, nakapag-full tank. Diba? We seek zeteo, success more than the Savior, and what we get? Pressure. Uy, buti pa kahapon mga moving up, graduation, uy, buti pa siya, ang daming medal. Diba? May nakita akong post na yung bata wala kasi siyang medal. So yung mga tatlong tito niya, pag akyat niya sa stage, nilagyan siya ng sangkadamakmak na medal. Diba? So may medal na siya. Diba? Alam niyo yun, yung may pressure eh. Kaya alam niyo po, church, we need what we call yung ginawa natin kanina, selective attention. Sabi natin, selective attention. You have to focus, no? Your focus is actually your filter. Amen? So let's have a zeteo challenge. Paano yun? Seek God before you check your phone. Amen? Saan ba nakatutok ang flashlight mo paggising? Sa phone? Diba? Sa notifications ba? Or sa presence ni Lord? Ay, tatabikin mo yung katabi mo. Hindi ikaw yon. Oo. Ano pa? Let's have a phroneo exercise. Paano yun? Exercise your mind to think of things above. You can ask this question, kapag may crisis, ang tanong mo ba ay paano na ako? Or dapat ang tanong mo, ano ang pangako ni Lord dito? Amen? Alam niyo po, walang masama sa ambition or updates. Kailangan natin yan. But when you spend more time meditating on your problems than on the one who sits at the right hand of God, you are already distracted. Amen? Ba't ang tahimik ninyo? Distracted ka ba? So let me share some practical ways kasi kailangan nating maging intentional. Number 1, seek God before checking your phone. Amen? Bago mo alamin ang balita ng mundo, alamin mo muna ang mabuting balita ng Panginoon. Don't let a screen dictate your peace before you've even prayed. Eh, ang bunga mo ba naman sa umaga mo, gera, taas ng gasolina, buong araw mo, gano'n na yung attitude mo, ano ba naman yan, ano nangyari, nagre-reklamo ka na. Hindi ka kasi nag-pray muna. Amen?
Pangalawa, feed your spirit before feeding your schedule. No? Alam ko po, some of you, you're very busy na sa schedule ninyo. Meron kayong shooting sa GMA, may commercial ka. Wow, grabe naman. Tawag dito? Artista yan. Diba? Your schedule will always be full, but your spirit might be empty. Diba? And last, no, hindi napalitan. No, pray before making decision. Ay, napalitan na pa. Can we all say, pray before making decisions? Minsan ang problema kasi natin ngayon, we decide out of panic or pressure. Yan yung noise eh. Lalo na ngayon, maraming nagpa-panic buying or hoarding. No, nag-hoarding ng dilata. Sana all may dilata kami, lata lang. Diba? Pero ang taong focus kay Christ ay humihinto muna at tatanungin siya, Lord, anong tingin mo dito? Alright? We have to exercise our mind, proneo, to consult the throne before you move. Kasi sa totoo lang po, hindi ka lang basta nadidistract. You are choosing what to seek. Kasi kung ano naman kasi pinapanood mo lagi, saan ka ba nagbababad lagi, doon ka talaga madidistract. Doon ang focus mo. But if you don't intentionally set your mind on Christ, the world will automatically reset it for you. Amen. Di ka magbababad sa Lord, bahala ang mundo na mag-reset sa'yo. Mapupuno ka ng worry, ng takot, diba? Ng doubt, diba? Yan ang mangyayari sa'yo, ng panic. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, focus. Alright? So ano daw po yung una? We have to focus upward. Pangalawa, ano ang kailangan po nating i-focus? Number 2, sabi ni Paul, focus inward. We have to die to self and live for Christ. Colossians 3 verse 3, napakalinaw sabi ni Paul, for you died and your life is now hidden with Christ in God. So ang sinasabi ni Paul dito, he speaks about your old self na namatay. Ano yung old self mo na yan? Yung ikaw na dati driven by fear. Yung ikaw na alipin ng opinyon ng iba. Yung ikaw na sumasabay lang sa agos ng mundo. Sabi ni Paul, patay na yan. That's your old self. The old self is dead and your real life is now in Christ. And aside from dying to yourself, ang sabi ni Paul, no? Sinabi niya dyan that our life is now hidden with Christ in God. Can you all say God? Alright? And sabi dyan, yung word na hidden, no? Yung hidden po, ang Greek niyan ay kryptuo. No? It means to conceal, to keep secret. No? Familiar ang word na to kasi dito nanggaling yung English word na crypto or cryptography sa mga nagki-crypto. Meron ba? Diba? Nauso yan eh. Diba? Hidden. Alam niyo po, in ancient world, itong word na crypto ay ginagamit siya sa dalawang bagay. Letter A, yung security. Can we all say security? So, itinatago ang isang kayamanan or treasure sa isang hidden place para hindi siya manakaw. Pangalawa, no, ginagamit ang word na to as privacy or exclusivity. So, isang bagay na hindi basta-basta nakikita ng publiko dahil reserve ito para sa may-ari. No? So, parang low-key lang, no? Low-key lang tayo, hindi tayo mag-reflex masyado. Privacy. Alright? So, makinig kayo, church. Ibig sabihin, if your life is hidden with Christ, safe ka, dahil bago ka matouch ng noise, bago ka matouch ng crisis, kailangan mo nilang dumaan kay Christ dahil nakatago ka sa Kanya. At ibig sabihin na ikaw din ay set apart dahil hindi ka public property, no, ng mundo. Pero ikaw ay hindi na pwedeng diktahan ng kahit anong trend o opinion because you are reserved for God's purpose only. Hindi ko alam kung nagigets na yung promise ni Christ kasi tayo natatakot tayo sa crisis ngayon. Lord, paano na? Pero sabi dyan, your life is hidden with Christ. Ibig sabihin, bago ka atakihin ng crisis, dadaan muna siya kay Christ.
bago siya makapunta sa'yo. Amen. Kasi tatakot tayo, Lord, paano na? Kasi hindi sabi ni Lord, anak, you are hidden in me. Sabi mo sa katabi mo, agka tatakot. Diba? Papanik na tayo, nagpe-pressure na tayo. Diba? Dahil ang buhay mo ay kruptuo, secured at reserved kay Christ, dapat magbago yung response natin sa crisis. Diba? Church, you know what? Your reaction to the news reveals where your focus is. Kung nape-pressure ka, nagpapanik ka, natatakot ka, simple lang kasi baka doon yung focus mo. Sa takot, 'di ba? Sa pressure, sa panic. So kung 5 hours ka na nagdo-doom scrolling tungkol sa giyera, pero 5 minutes ka lang nananalangin, huwag ka nang magtaka kung kakainin ka ng takot. Lahat tayo napapaisip, paano na ako magkagera? Paano ng pamilya ko? Tama po ba? Naisip natin yan, tama po ba? Ako lang. Uy, grabe ang relax nyo naman. Diba? Naisip natin yan, tama po ba? Hindi maiwasan. Ang ingay ng takot po sa totoo lang ay nakaka-paralyze. Ang ingay na ang mahal na ng lahat. Ako hindi pa rin minamahal. Uy, yun lang. Diba? Pwede yan mag-cause ng panic. Tandaan na hindi po natin kailangan makisabay sa ingay ng mundo. And I hope this gives you peace. Remember this church, your supply is not dictated by the world's economy. Your supply is in our Father in heaven. Only supply kay Lord. Ano bang sinabi sa word niya? My God shall supply all your needs. Kasama yung gasolina mo doon. Kasama yung LPG doon, yung pambayad nyo sa bills, kasama doon, kapatid. So instead of focusing sa what ifs na nangyayari sa paligid mo, focus on who God is. Anong sabi ni Lord, di ba? I am who I am. Anak, you are hidden with Christ. I am your Father. I am your provider. I am your Savior. I am your protector. Okay lang po kayo. Kasi nalulungkot ako, Christian tayo, pero parang wala tayong faith sa Lord. Amen? Dapat makita mo na yung Diyos na pinagsisilbihan mo, ang laki-laki, ang tindi. Anak, pababayaan ba naman kita? Alam mo, gusto minsan sampalin tayo na ba naman itong mga anak ko, parang walang tiwala sa akin. Tandaan niyo po, yung pandemic, akala natin hindi matatapos. Natapos naman. Nag-provide si Lord ng pandemic? Yes. Amen. Let me tell you, church, ang crisis ay temporary lang, pero ang pagiging krupto, hidden mo in Christ, ay panghabang buhay. You are not a victim of the world's noise. You are a treasure hidden in God's peace. So stop acting like you are exposed to the enemy because you are hidden with Christ in God. Sabi mo sa katabi mo, you are hidden with Christ. Hindi po ako galit, no? Ang sarap ng word eh. Amen? Pero sa totoo lang, may ingay sa labas pero hindi mawawala minsan yung ingay ng krisis sa ating tahanan. May ingay ng away, ingay ng expectation ng magulang, andyan yung ingay ng magkakapatid, di ba yung ingay sa away sa lupa? Grabe, may krisis na nag-aaway pa sa lupa. Di ba? Kami walang lupa, lupa lang, makapal lang ang lupa, di ba? Mukha. Di ba? Tandaan, hindi niyo po kailangang sumagot sa bawat ingay. Kasi naka-reserve ka sa purpose ni God. At hindi mo kailangang maging laging victim ng drama ng inyong pamilya. Amen? Sa trabaho, grabe ang noise ng hustle culture or grind culture. Tama ba? Ayan. Diba? Yung toxic na competition, yung ingay ng chismisan sa office or sa group chat. Diba? At yung pressure na mag-compromise na lang para ma-promote. Tama ba? Alam niyo po, hindi natin kailangang sumali sa mga office politics or dirty tactics para po magtagumpay. Dahil hidden ka kay Christ, tandaan mo to, siya ang promoter mo.
Magtrabaho ka ng may integrity kahit walang nakakakita. Bakit? Because you are working for the boss of all bosses. Sa mga youth, di ba, ang ingay ngayon ng peer pressure, dapat ganito ka, dapat ganito ang damit mo, dapat may alam ka sa politics, dapat ganito yung opinion mo sa gender. Di ba, yung woke culture, hindi ka updated, di ba? Alam nyo, wag kang sumabay sa pressure ng lahat ng trends. Stay focused on your calling. Amen? Kung nagdi-disciple ka ngayon, nagsishare ka ng gospel, mag-focus ka lang dyan. Bakit? Ang identity mo ay na kay Christ. Hindi mo kailangan ng validation ng mga classmates mo para maging relevant ka. Di ba yung uso ngayon? Ay, you're not relevant. Wow. Bayan. You know what, church? Whether you are at home, at your work, in school, remember that you are not exposed to the noise. You are hidden with Christ. Patay sa sistema ng mundo, pero buhay na buhay para kay Kristo. Amen. So balikan natin, ano yung number 2 na focus natin? Focus inward. Die to self and live for Christ. Number 3, anong kailangan nating i-focus sa time na to? Focus forward. Can you all say, focus forward? So you have to make Christ your life. Sabi sa Colossians 3 verse 4, pwede po bang samahan niyo akong basahin? When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Sa verse na ito, may ginamit si Paul na word study na magbabago po ng perspective natin about success, no, at survival. Sa Greek language kasi, pag sinabing life, may dalawa kasing klase ng buhay. No, sabi natin life. No, una is what we call the bios. Yan. Sabi mga bios. Okay, dito galing yung word na biology. It is the physical life or our biological existence. Ito yon, itong katawan na meron. Sige, hawakan mo yung katabi mo. Yan yung bios. Sige, hawakan nyo. Baka mamaya iba na pala yan, no? Parisyon lang, no? Spirito lang pala. Joke lang, di ba? Bios yan. Yan, yung bios na yan, yung nahahawakan mo, yan yung kailangan ng pagkain. Di ba? Yan yung kailangan ng milk tea, kape, yan yun. Yan yung kailangan ng pera, ito yun, ito yun. Kailangan ng skincare, ito yun. Wow! Kailangan ng check-up ng health, ito yun, bios. Okay? Itong bios, ito yung tinatamaan ng crisis. Amen? Pero bakit kayo tumatawa kahit may crisis? Umaten kayo ng church, tumatawa pa rin kayo kahit may crisis. Bakit? Kasi hindi lang naman ito yung life. We have the letter B, the Zoe. Kaya say Zoe. It is the spiritual, eternal, and God kind of life. Ito yung life principle or the absolute fullness of life. Ito yung buhay na hindi namamatay at hindi nauubos. Ito yung buhay na kay Christ. Alright? At kapag binalian natin yung text, balikan natin. Ang sabi ni Paul, when Christ, who is your bios. Hindi naman yun ang sinabi. Ang sabi niya, ang ginamit doon na Greek, when Christ, who is your Zoe. The God-given life. Zoe ang ginamit dyan. It means, Christ is not just someone who gives you a better physical life. He is the very essence and source of your existence. And even if your bios or physical life is struggling, because of war or inflation, your Zoe, your spiritual life is overflowing because it is Christ Himself. So kaya pala nakakatawa tayo sa gitna ng problema kasi meron tayo Zoe, hindi lang bios. May peace ka sa kabila ng testing, pagsubok niya kasi meron kang Zoe. At gaya sa sinabi sa intro ko kanina, Paul makes a powerful declaration that again, Christ is not just part of your life. He is your life. He is your source, He is your purpose, and He is your satisfaction. Alam niyo po, sa gitna ng crisis, madalas tayong nadidistract sa pag-aayos ng ating bios. Physical life. Diba? Nagwo-worry tayo, may mag-aantay pa bang trabaho sa akin? Kakagraduate ko lang, meron bang bakanting trabaho? Ano na mangyayari sa future ng mga anak ko? May makakain pa ba kaming pamilya sa kabila ng mga nangyayaring ito? Tama ba yan yung naisip natin yun eh? But listen to this.
You may achieve many bios or goals but still be empty in your Zoe. Amen? Kapag may balita ng gero o sakit, ang bios natin ay natatakot dahil temporary lang ito. Pero ang Zoe natin kay Christ, eternal po yan. And nothing in this world can kill your Zoe. Remember po, in the early church, yung mga Christians, pambihira, itutuhog na, iba-barbecue na, no? Susunugin na, papakainin sa wild beast. Pero sabi nila, hindi, it is our joy to suffer for Christ. Bakit? Kasi ang mawawala lang yung bios, pero yung Zoe nila, makakasama nilang Panginoon. Amen? Kapag si Christ ang life ng pamilya ninyo, kahit may crisis sa finances, may Zoe kayo nag-uumapaw dahil may joy at unity na hindi kayang bilhin ng pera. Amen? Sa mga, may mga anak, di ba? Stop putting pressure on your children thinking na ang value ay nasa grades nila. Wala kang medal, di ba? Prutos lang, di ba? Magati prutos pa yung sa amin na may medal. Ganun yung sa amin, ngayon social na mga millennial Ngayon social na, di ba? May flower na, yung mga fabric. Social na ngayon, na kami prutos lang, masaya na di ba? Kala mo, nandun na yung worth mo sa dami ng mga prutos na nakasabit Di ba? Minsan kasi ganun yung tingin natin, di ba? Itunuturo natin sa kanila na the more na marami kang medals or achievements, yun yung worth mo. Pero sana ituro rin po natin sa kanila that Christ is their life, not their achievements. Amen? Sa mga nagtatrabaho na dito, feeling natin, ang worth natin ay sa dami ng digits na meron sa sahod mo. 6 digits, 7 digits, wow! Sana all pautang naman. Diba? Totoo naman na kailangan natin ng pera. Pero sa time po ngayon, useful yan. Pero remember this, if Christ is your Zoe, your success is not defined by how many digits you earn. Walang nag-amen. You know what? Even if you don't achieve everything, but your relationship with Christ is strong, you are truly successful. Amen. So don't compare, don't compete, and don't be pressured. Because when Christ is your life, you already have what truly matters. Amen? Church, ang crisis ay kaya pong ubusin ang bios natin. Yung pera, yung health, yung security, kaya niyang ubusin yan. Pero wala po ito sa kapangyarihan ng yung Zoe, yung buhay na nakadikit kay Kristo. Ang ingay ng mundo ay gustong iparamdam sa'yo na talo ka na dahil may crisis. Pero ang focus natin ay forward kay Kristo na ating buhay. So don't let a temporary crisis distract you from an eternal crisis. So sabihin mo sa katabi mo, temporary lang ito. Ulitin mo ulit, agka natatakot. Diba? Tatakot tila Nakalimutan natin ang focus natin na kay Christ dapat. Amen? Are we learning? Patapos na po ako, balikan po natin yung points natin this morning. How do we stay focused? Number 1, focus upward. Alright, we have to set our hearts and mind on Christ. Number 2, focus inward. Die to self and live for Christ. And number 3, last, focus forward. You have to make Christ your life. Amen. Pwede bang palakpakan po natin si Lord? Amen. And as we end, balikan natin, ano ba yung mundo ng Colossians, Noong time po na ito, alam nyo ba na ang context ng city nila, nung sinusulat po ni Paul tong letter na to? Basta sinulat niya to And after years, nung sinulat niya to, may nangyaring matindi sa syudad ng Colossians. Eventually, the entire city was eventually destroyed by a violent shaking of the earth. Ayan, pakita niyo na yung picture. Ayan. Thanks to AI Gemini. Imagine nyo, grabe niyanig. Niyanig yung buong syudad.
Around 60 to 61 AD, a devastating earthquake hit the Lycus Valley. Sobrang tindi ng lindol na yan. Sa sobrang lupet ng lindol, bumukas yung lupa. Kita naman, no? Hindi man ganyan exact, pero ganyan eh. Nag-fissure at naglabasan ang mga sulfur sa lupa. Ang Colossae, Hierapolis at Laodicea, yung buong region nila was literally shaking. So imagine, isa kang Christian, Colossian believer, tapos binabasa mo yung letter na binigay ni Paul sa kanila. After mangyari to, binabasa mo doon, sabi ni Paul, Colossian Church, set your mind on things above. Sira-sira yung paligid mo, parang walang pag-asa, but I want you to set your mind on things above. And Paul says, your life is hidden with Christ. May nararanasan ka ngayong pagsubok, Colossian Church, pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi yan ang totoong buhay. Your life is hidden with Christ. Makakabangon kayo kasi magpo-provide ako para sa inyo. And last, Paul says, Christ is your life. Colossian Church, mawala man lahat ng ari-arian nyo, pero tandaan nyo, ang buhay nyo ay si Kristo. Bakit kaya sinulat yun ni Paul no? Na-predict niya ba? Hindi natin, but maybe Paul knew. He knew na lahat ng nakikita ng kanilang mga mata, yung meron sila, yung markets, di ba? Yung bahay, di ba? Yung syudad nila na napakaganda. Alam niya na magigiba ito sa ilang segundo lamang. Para bang sinasabi ni Paul na, church, mayanig man ang lupa, pero focus on Christ who holds your life together. Kahit mag-collapse ang syudad ninyo, hindi magko-collapse ang identity nyo sa Diyos. Wala rito sa mundo, mga bagay na napundar nyo, kundi na kay Kristo ang totoong buhay. So set your mind on things above. Your life is hidden in Christ. And Christ is your life. Church, pag tinignan po natin yung balita ngayon, ang ingay. Sa totoo lang, ako personally, parang ayaw ko na manood, sunod-sunod na negative news. Pero yes, that's the reality. Everything is shaking. The economy is shaking. Global peace is shaking. Our health and sometimes our values are shaking. Hindi naman po dahil kulang tayo sa faith. Hindi rin naman dahil wala tayong alam. Pero sa dami ng ingay na yumayanig po sa mundo natin, unti-unti nating nakakalimutan na ang buhay natin ay hindi nakadepende sa lupang kinatatayuan natin, kundi dapat sa Diyos na kinatititigan natin. The real issue here is not, Lord, nasan ka sa crisis na to? Hindi yan ang issue eh. Kasi si Lord, He is our solid rock. He is right here. The real issue is what? Nasaan si Lord sa focus ko? Ano bang focus mo lately, kapatid? Because in crisis, two things can happen. You can be consumed of the noise, shaking, or you can be centered in the Christ who holds everything. So today, I challenge you, church, refocus. Can you all say refocus? Kung na-overwhelm tayo ng balita, bumalik ka sa Word. Return to the Word. You know what? Yes, it's a fact, may crisis. It's a fact, tumataas ang gasolina, ang bilihin. Pero ano ang truth? Na ang Diyos, hindi tayo pababayan. I will never leave you nor forsake you. Again, my God shall supply all your needs. Again, i-declare mo yun kasi yun yung totoo. If you've been spiritually distant, kapatid, itong pagyanig sa mundo natin ngayon, it's a wake-up call for every one of us. Let's realign our hearts to God again. Kapatid, malapit na ang deadline. Hindi na pwedeng magpa-petiks-petiks. Bumalik ka na kay Lord. Hindi mo kontrolado ang krisis, hindi mo kontrolado ang pagyanig ng mundo, pero kontrolado mo kung kanino ka titingin. Church, sa dulo ng lahat, hindi ang crisis ang magdidikta ng buhay mo, kundi kung sino ang focus mo. And today, remember this, sa krisis, mas higit si Christ. Kaya focus ako sa mas importante.
Amen. Okay lang po ba sa umagang ito? We will have a declaration. I want you to declare this with all your faith, with all your heart. Sige, tayo po tayo. Let's declare this. Sige, pakita natin yan starting today. Sa gitna, sige po, sa gitna ng ingay, pipiliin ko si Christ. Sa gitna ng krisis,